magpapatuloy po sa ating pong programa. Tayo po'y mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Paintulutan niyo po na tayo po ay pagbuklat po ng ating pong mga banal na kasulatan. At para hindi na po tayo mahirapan, buksan niyo po sa unang huling 2 talata po sa ating pong mga Bibles. Tayo po tayong lahat, Revelation chapter 22. Ewan ko na lang kapag naligaw pa tayo dyan, kung nasaan ang mga talata po na iyan. Huling 2 talata po ng ating pong banal na kasulatan. Hilingan ko po na tayo pong lahat ay sabay-sabay po nating basahin ng ating pong teksto sa hapon po na ito. Ang ating pong pastor, Sister Jonel po, sila po ay kasama po ng ating pong speaker kanina. Dahil po ito po yung kanilang last Sunday na po. Bukas babalik na sila sa United States at meron po silang programa para po doon sa kanila pong, para po sa ating pong mga bisita. Kaya pag-pray po natin ang kanila pong pagmiministeryo din doon sa, nakalimutan ko saan lugar sila ngayon. Pero pag-pray po natin ang ating pong pastor and si Sister Jonel. Sige po, kung nakita na po natin, please say Amen. Revelation chapter 22, verse 20 and 21. Ready, begin. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinagtitiwala namin sa inyo ang aming pong pag-aaral sa gabi na ito. Salamat Lord sa paghahanda ng puso, sa mga awitan, sa mga patutuo Panginoon na aming pong napakinggan, sa bawat individual na ginamit po ninyo sa mga bagay na ito. At Lord, dalangin namin sa aming pong magiging pag-aaral po sa gabi na ito, hapon po na ito, ang inyong pong kalooban, ang mahayag sa amin. Dalangin ko Panginoon ang inyong pong presensya sa aming pong kalagitnaan. Bigyan niyong biyaya Panginoon, ako bilang tagapagsalita Panginoon ng inyong pong mensahe, na ang inyong pong kalooban ang mahayag Panginoon sa gabi po na ito. Pinagtitiwala namin sa inyong lahat. Sa iyo po ang aming papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Nakakatuwa po, simula po nung ating pong mga programa po tayo sa hapon ng Sunday. Dami na natin pag gospel hour service. Papansin niyo? Dami natin. Dati ano yan ang laki po ng diferensya ng attendance natin sa worship service and sa ating pong gospel hour service. Kung naalala nyo ngayon, nung monoblock pa yung upuan natin, kalahati nga lang yan eh. Diba? Kalahati lang ang nilalagyan natin. Pero ngayon, papasalamat tayo. Ang dami natin ngayon. Ito po'y paggawa po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nakikita natin, mapa-worship service man yan, mapa-gospel hour service man yan, prayer meeting man yan, o kahit na anong mga gawain yan, lahat po yan gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay susuporta dyan, magiging pagpapala po sa atin yan. Muli po, ina-announce natin na pag-pray natin ang ating mga preparation sa mga gawain po na ating pong i-relaunch, yung ating pong Sunday School na ating pong pinaghahandaan at yung ating din pong prayer meeting service na ating pong pinaghahandaan na babaguhin po natin na dati dito tayo sa taas. Pag-pray natin yung ating pong mga renovation sa ilalim dahil doon na po natin gaganapin ang ating pong prayer meeting service. Lahat po yan ginagawa natin, ginaganap po natin ng sa gayon po. Talagang yung ating pong mga facilities, yung ating pong ang ating pong church ay hindi lang po pang araw lang ng linggo. Gusto natin yan, hanggat maaari nga, araw-araw eh. Diba? Araw-araw, meron tayong gawain dito sa church. Kung kayo'y walang gagawin, naiinitan kayo sa bahay, punta kayo sa church. Diba? Mag-fellowship tayo dito, madaming gagawin. Kaya po, lahat po yan ay inihahanda po natin ng sa ganun po sa ating pong gawain. Talagang hindi tayo masingitan ng kaaway. Sabi nga, ang isang idol na mananampalataya is susceptible po sa gawa ng kaaway. Kung ikaw ay mananampalataya na hindi busy sa gawain ng Panginoon, magiging busy ka sa ibang klaseng gawain.
At minsan, gawain pa ng kaaway, gawain pa ng dyablo ang ating pong gagawin. Kaya maging busy na po tayo sa gawain ng Panginoon. Sa pag-aaral po natin, hindi man po tayo magpapakatagal, nais lang din po natin na ilapit din po ang ating pong pag-aaral sa naging series na rin po ng mga pag-aaral simula po nung 2 Sundays ago na sinimulan po ng ating pastor ang pag-aaral patungkol po sa mga huling araw. At ewan ko sa inyo kung ano ang nagiging dating sa atin, pero sa akin, nare-remind ako sa kung ano ang gagawin at mangyayari sa mga dadating na araw na pinag-aralan namin sa Sunday school, sa Bible school dati. Puro ano yun puro numbers yan yun ang ayaw na ayaw ko. Lalo yung sa 70 weeks of Daniel, yung computation, simula nung ang templo ay unang nawasak hanggang sa ito ay na-rebuild. Lahat po computation yun. Ayaw na ayaw ko nun. Pero na-appreciate ko yung mensahe ng muling pagbabalik ng Panginoon. Dahil po ito'y paalala sa bawat isa po sa atin. Sa mga huling mga pag-aaral natin, sa mga naging pag-aaral po, pangangaral ng ating pastor, nakita natin na tayo po ay dapat maging handa. Be ready. Because of the imminent return of our Lord Jesus Christ. Maging handa tayo at ang mga pag-aaral na to ay dapat nagbubunga din ng reminder sa atin. Pinapaalalahanan tayo na huwag tayong masyadong maaliw sa mundong ito. Huwag tayong masyadong masilaw sa mundong ito. Ito ay nakalulungkot na kalalagayan na yung awit po na we are traveling in this world. Alam niyo po yung awit na yun, inaawit ng mga bata yun, we are traveling in this world. Tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Hindi tayo panghabang buhay na nandirito. Dadaan lang tayo. Ang tunay na destinasyon natin, langit Amen? Lahat po ba tayo palangit? Amen. Yan ang tunay na destinasyon nating lahat. Doon tayo patungo. Tayo ay pansamantala lamang dito. Pero ang nakalulungkot na kalalagayan, yung pansamantala lang dapat natin na stay, na-attach po tayo. Na para bang ang hirap iwanan ng mga bagay sa mundong ito. Na para bang yung mga bagay na nagiging direksyon natin, yung endeavors natin, yung mga pangarap natin, yung mga gusto natin gawin, nagiging dahilan para makalimutan natin na tayong lahat, we are only staying here for a while. Meron talaga tayong uuwian. Meron tayong langit na uuwian. At ito po ay pagdating ng ating pong Panginoon. Or, kung tayo po ay mauuna na ho sa langit. Either way, panalong-panalo po tayo dyan. Kung mauna man tayo, praise the Lord. Di ba? Praise the Lord. Wala nang hirap. Kung may sakit ka ngayon, kung yung uric acid mo ay mataas na, nakadatapak mo ay, di ba? Nararamdaman mo na, ba't ba ako napakain ng Paris nung isang araw? Di ba? Kung meron tayong malubhang karamdaman, lahat po yan ay pag-uwi natin sa langit, wala na po yan, lahat ng hirap. Magpupuri tayo sa Panginoon. Papasalamatan natin siya sa pagligtas niya sa ating pong mga buhay. Kaya panalo pa rin. At ito naman ang prayer din naman natin. Huwag natin umabot dun sa may mauna sa atin. Dahil nga sa katotohanan ng imminent return ng ating pong Panginoon, nawa po abutan tayo ng Panginoon sa kanya pong rapture na patuloy na nagtatapat po sa ating pong Panginoon. Yun yung magandang reminder po sa ating po magiging pag-aaral po ngayon. At sabi nga natin kanina, yung conclusion po ng ating pong banal na kasulatan na makikita po natin sa Revelation chapter 22, yung huling 2 talata po na to ay magiging pag-aaral po natin ngayon. At kinuha na rin po natin sa huling bahagi ng verse number 20 ang title po ng ating pong pag-aaral. He which testifieth these things, say it. Ang Panginoong Kristo po ang nagsasabi, surely I come quickly. Ito po ang pagkakagamit po ng salitang quickly, soon. Hindi po itong mahabang panahon. Nalalapit na. Malapit na. Pastor, matagal nang pinapangaral yung malapit na pagdating ng Panginoon. Kung dati mas malapit na, ngayon mas malapit na. Ayun ang magandang encouragement natin, hindi yung madi-discourage pa tayo. Pastor, tagal nang pinapangaral yan, 2000 pa lang, pinapangaral na yan. Bakit ngayon wala pa? Kung dati malapit na, ngayon mas malapit na, 2026 na Encouragement dapat sa atin na dapat lalo tayong magtapat at lalo tayong magmatsyag sa ating pong paligid, sa ating pong mga sarili, because surely, sabi ng Panginoon, I come quickly. At ano dapat ang ating pong response?
Amen. Ano po ang ibig sabihin ng amen? Siya nawa. Ibig sabihin, mangyari nawa. Yun po ang ating pong dapat na response. Even so, come Lord Jesus. Ang title po ng ating pong pag-aaral, Even so, come Lord Jesus. Pagkatapos inihayag ng Panginoon ang kanyang plano ng pagbabalik, pagkatapos ihayag ng Panginoon sa buong aklat po ng ating pong banal na kasulatan, ang mga plano sa mga darating na araw, ang marapat po na response natin, Lord, come. Yung sinabi po doon sa Tagalog po, magbalik ka, Panginoon. Di ba? Magbalik ka, Panginoon. Nandun po yung desire, nandun po yung pagnanais at anticipation sa muling pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Again, sa ating pong pag-aaral, maikli lamang po ito, pero ito'y reminder sa atin. Sabi nga natin kanina, nakalulungkot na tanawin po sa buhay ng bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya na makita po ang klase ng takbo ng pamumuhay, hindi lang po, hopefully wala sa church natin, pero kagaya po ng pangangaral po ng ating pong bisita kanina, ito po ay hayag na sa ibang bayan, sa ibang mga bansa. Na dati ang Amerika, ito po yung mission force. Ngayon, muli ang Amerika, mission field na ulit. Ang mga mananampalataya is nagdi-deviate sa aral ng salita ng Panginoon. Ang mga mananampalataya, naging kampante na lang na kami pupunta sa church. Na kami ay linggo-linggo nasa gawain ng Panginoon, pero nawala na yung mission, nawala na yung desire, nawala na yung excitement sa kung ano ang purpose kung bakit nanatili ang church sa mundong ito. By the way, kung ang salvation lamang ang nag-iisang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, nung nasave tayo, kinuha na dapat tayo ng ating Panginoon. Pero hindi yun ang dahilan. Hindi lang po iyon ang dahilan. May purpose at may plano pa po ang ating pong Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit hanggang ngayon nananatili tayo sa mundong ito. At nawa po, mapaalalahanan po tayo sa ating pong maikling pag-aaral ngayon patungkol sa kung ano ang dapat maging pananaw at gagawin natin habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Number 1 po, di na tayo magpapakatagal. Ito po'y, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang naman ho. Pero mabilis po ito, mabilis lamang. Huwag po kayong kabahan. Kasi Pastor, 3 points ka lang lagi eh. 5 po ito. 5. Pero maikli lamang. Number 1, be alert. Be alert. Maging alerto po tayo. Ang idea po ng alert is mapagmatsyag. Hindi tayo mako-caught off guard. Alam niyo po ang nagiging dahilan kung bakit nako-caught off guard ang marami? Masyadong distracted. Kaya nga po ang ating pong parang pinaka-idea po dun sa be alert is do not be distracted. Alam niyo po ang style ng mga, sino pong nadukutan na? Nadukutan, di ba? Sinusuki naman durukot. Kung nadukutan ka minsan, ay maintindihan natin eh. Pero kung lagi ka nadudukutan, baka trip ka tayo. Pero baka meron tayong ginagawa na nagiging dahilan ba't tayo nadudukutan. At alam niyo yung style ng mga mandurukot? Distraction. Diba? Distraction. Nakakapanood tayo ng mga video sa Facebook o sa yung mga diskarte nila na yung kunwari nasa kakainan, halimbawa nandun yung bag mo, alam parang yun ang naging style ng mandurukot kay Pastor Kenneth eh. Naalala niyo po yung kwento, nakuwento niya yun sa atin. Yung bang parang merong natapon, merong parang bumagsak doon sa may kabilang table. Syempre lahat, kumakain kayo, may tumunog, silip sila. Yung bag ni Pastor, nandun sa tabi niya, nasa tabi niya. Kumakain sila ni Sister Jonel. Nakita, nasaan yung bag mo? Nawala yung bag. Yung pala, kasabwat nung nagbagsak nung something, yung mandurukot. Pero nakuha naman ho yun.
Diba? Nabalik po yun. Nabalik po yung bag ni Pastor. Ganun kalupit si Pastor. Diba? Inam niya, nasaan bag ko na? Yung bag ko. Then, nakita ho niya, yung strap, nakalawit dun sa pinaglagyan. Nakita. Kaya, shout out, Pastor. Diba? Pero alam niyo po yung style, iisa, distraction. Tawag dito, ano yung term doon? Parang, yung bang kukuhanin yung attention mo para maalis sa tunay na reason o tunay na purpose nila. Sa focus, aalisin yung focus mo. At yun ang ginagawa ng kaaway ngayon. Kung bakit maraming mga mananampalataya ang nasa kalalagayan po na parang nabubuhay sa mundong nito, na parang pakiramdam nila ay itong mundo na to ay habang buhay na kami dito. Why? Naaaliw masyado. We cannot deny na ang mundong ito talaga nakaaaliw. Pag pinag-usapan natin yung mga ino-offer ng mundong ito, pleasure, mga bagay, yung mga pleasure, hindi lang yung mga pleasure, yung mga pangarap din ng tao, nagiging dahilan para minsan maalis tayo dun sa katotohanan na hindi lang tayo basta mga tao, tayo mga mananampalataya, na tayo hindi habang buhay dito. May purpose kung bakit tayo nandirito. Pero ito ang kaaway, nililin lang tayo, inaalis yung ating, nilalansi, yung pala yung term sa Tagalog, nilalansi. Alam niyo ba yung Tagalog term na yun? Parang inaano ka para maalis ka dun sa focus mo dun sa isang bagay. Alam niyo po, nakalulungkot na kalalagayan, marami po ang nahulog sa patibong ng kaaway na i-distract tayo. Dati, ang pinakamahalaga lang sa atin is yung bang, naalala niyo nung una tayo makakilala sa Panginoon? Na tayo'y magpagamit sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, sumuporta sa gawain. Pero kamusta ngayon? Baka masyado na tayong naaaliw sa mundong ito. Na-attach sa mundong ito. Be alert. Kasi baka yung endeavor mo, yung pangarap mo, nagiging dahilan para makalimutan mo yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Yung purpose kung bakit tayo nandirito pa bilang mga mananampalataya. Be alert. Huwag nating hayaan na madaya tayo ng kaaway into thinking na mahaba pa ang oras. At saka na ako maglilingkod sa Panginoon. Kasi busy pa ako may ginagawa pa ako. Hindi natin namamalayan, dumadaan ang panahon. Hanggang nato ka na sa realization, wala na palang oras. Pag sinabi natin walang oras, yung iniisip mo natin, tsaka ako maglilingkod sa Panginoon kapag libre na ako. Hanggang sa dumating sa time, libre ka na nga, pero kamusta? Nasaan na ang lakas mo? Tsaka na ako magpapagamit sa Panginoon kapag marami na akong oras. Oo, praise the Lord kung may ganun nga. Pero minsan dumadating sa punto na kaya ka maraming oras kasi nagkasakit na tayo Sa mga panahon na hindi na tayo makapaglingkod sa Panginoon, tsaka natin i-desire, Lord, gusto ko magpagamit sa iyo na walang masama. Hindi natin dinidisregard na kung meron tayong karamdaman ay hindi na tayo maglilingkod. Maglingkod tayo. Kaya nga nakatutuwa, meron tayong mga kapatid na kung tutuusin may mga dinaramdam, may mga karamdaman, pero makita mo, nasa gawain pa rin Daig pa yung mga malulusog, daig pa yung mga medyo maayos-ayos ang katawan, yung mga may energy pa. Kaya yung mga wow natin, nakatutuwa kapag nakikita mo sila nagpe-fellowship, para rin silang, di ba? Yung parang totoo yung fountain of youth, pag sila magkakasama, parang mga bata rin. Yung fellowship nila, ang saya. Kung magtawanan sila, kala mo, nasa, parang BBF lang. Pero isipin mo, nasa dapit hapon na ng buhay, kung tayo ay medyo maedad na, nagpapagamit sa Panginoon, sinusulit ang lahat ng oras, lahat ng panahon, para ipagamit sa Panginoon, para maglingkod sa Panginoon. Pero sa kabila noon, wag na din naman nating baguhin at alisin yung katotohanan na baka nandun tayo sa patibong ng kaaway, na isipin natin, tsaka na lang kapag naging senior ako. Tsaka na lang kapag medyo maluwag na ako, pag maayos na yung schedule ko.
Tsaka natin gagawin, we are too distracted na nakakalimutan natin pagkatapos ng lahat ng yan. Di ba? Yung mga bagay lang na gagawin natin sa Panginoon ang magmamatter. Ang mga bagay lang na ginawa natin sa Panginoon, totoong importanteng magtrabaho tayo. May mga trabaho ang bawat isa sa atin. May mga pinupursu tayong karir. Meron tayong mga nais gawin sa buhay. Meron tayong mga desire sa puso natin na mangyari natin. Ini-encourage natin na gawin natin yan. Pero pagdating ng araw, hindi tatanungin ng Panginoon, ano yung karir mo? Ano yung trabaho mo? Ano yung naging naipundar mo? Ano yung mga bansa na napuntahan mo? Ilan yung bahay na naipatayo mo? Ilan yung bank account mo kung magkano ang bank account mo? Hindi yun ang tatanungin ng Panginoon. Ang tatanungin ng Panginoon, anong ginawa mo para sa akin? It's the only thing na magmamatter sa araw na iyon, sa muling pagharap natin sa Panginoon, ano ang ginawa mo para sa akin? Don't be too distracted na kapag dating ng panahon, oo nga, nasa harapan na ako ng Panginoon, ang naging dahilan pala kaya wala tayong nagawa para sa Panginoon. We are too distracted. Be alert. Bakit? Yung mga senyales po sa ating pong kapaligiran ang nagsasabing darating na, malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. At dito po papasok ang ating pong shout. Dapat magising tayo sa katotohanan. Gising po tayo. May natutulog ba ngayon? Di ba? May natutulog na. Sarap nga naman matulog sa church. Dumating po ako sa phase ng buhay ko na, lalo nung kabataan na, ang hirap labanan. Ewan ko, pag preaching, tsaka ako inaantok. Lalo nung camp. Sa mga laro, excited ka, saya-saya mo, sa mga pero pag preaching na, parang talagang bumabagsak yung mata. Ewan ko ba, ba't ganun? Second point kasi natin regarding po doon, hindi lang po be alert, be awake. Gising, mga kapatid. Bakit? Ano po ang ano natin? Do not drowse. Alam niyo po yung drowsy. Kapag tayo drowsy tayo, gising naman, pero parang medyo natatalo-talo na. Di ba? Natatalo-talo na, medyo yung focus mo, tawag dito, hindi na maayos. Yung bang napipikit, yung bang habang yung nagsasalita, pinapanood no, nagtataka yung nagsasalita, ano bang meron dito? Parang inaakit ako nitong na to. So, kasi gumagano yung mata. Nagbo-beautiful eyes. Diba? Bumabagsak na pala. Alam niyo po, ang kwento ng mga natutulog lahat ng natulog sa Bible, ewan ko kung correct me if I'm wrong, pero yung mga natulog sa Bible, yung mga natutulog, lagi ang kadikit, hindi maayos eh. Diba? Nung naalala ko yung mga disipulo po, nung ang Panginoong Kristo ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. Alam niyo po ang nangyari sa kanila? Nung time na sinama sila ng Panginoon, samahan niyo ko, manalangin tayo. Nananalangin ng Panginoon. Pagbalik niya, pagtingin niya doon sa mga natutulog na. Kasi syempre naman, late na. Pero ginising sila ng Panginoon. Sabi niya, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. Alam ng Panginoon, ito na, malapit na ang pagdakip sa Kanya. Kung kayo ay matutulog, di ba? Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Alam niyo po ang ating pong, ang nangyari doon, dahil nga nagkagulatan, nakakita na kayo ng naalimpungatan. Yung bang from pagkakatulog, biglang tumayo lang yung gumising, wala pa sa sarili. Diba? Hindi nila alam they're disoriented, hindi nila alam ang gagawin nila. Diba? Pag kinausap mo, gagano lang. Hindi mo makausap na maayos. Yung mga bagong gising, ewan ko kung ganun tayo, pero may mga taong ganun. Drowsy. Naging dahilan para ma-caught off guard tayo. Ano nangyari sa kanila? Dumating yung mga sundalo, nagulat sila, bambira, daming sigurong, syempre may mga apoy yun, may mga sundalo. Ano nangyari sa kanila? Pulasan sila, takbuhan sila. Kanya-kanya silang takbo dahil uhulihin sila. Yung sinasabi natin kanina, magbantay tayo. Ito yung panahon na kung saan dapat hindi tayo nagtutulog-tulog sa gawain ng Panginoon.
Hindi man literal na natutulog. Pero yung idea ng tutulog-tulog, yung bang hindi tayo, we are not busy. Papatay-patay tayo sa mga panahong ito. Na kung tutuusin, ito na yung panahon na kung saan, yung init ng panahon na iyan. Sinong nag-brown out from nung mga nakaraan? 'Di ba? Init. Hindi mo malaman kung saan kung anong gagawin mo, kung saan ka hahanap ng ginhawa. Yung ipapaypay mo, mainit din eh. Di ba? Kung mayroon kang electric fan, mainit din. Pero nakakalimutan natin, yung init na yon would not be compared sa init ng impyerno. May mga kaluluwang pupunta sa impyerno every day. Araw-araw may mga taong humaharap dun sa kalalagayan na hindi sila nakakilala sa Panginoon. Ang tanong, tayo mga mananampalataya, anong ginagawa natin? Baka masyado na tayong relax. We are so busy, we are so relaxed na nakaupo na lamang tayo, nasanay na lang tayo, nakaupo, aatin ng church, uupo. Pero nakalimutan natin ang tunay na misyon kung bakit ang church nananatili sa mundong ito. At ito'y walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoon na ipangaral po natin. And that is why po, yung mga ginagawa nating mga efforts, lalo po sa mga panahong ito, yung medical mission natin, yung mga crusade natin, yung mga training na ginagawa, counseling, mga soul winning training natin, yung paglabas natin, lahat po yan ay para ganapin natin yung utos ng Panginoon sa atin. Na huwag tayong tutulog-tulog sa gawain ng Diyos. May mga kaluluwang napupunta sa impyerno. Baka ang saya-saya natin, Kristiyano tayo, hindi natin napapansin. Yung mga kamag-anak natin, unti-unting nalalagas na. Kung hindi nakakilala sa Panginoon, sa impyerno pupunta yan. Magandang magising tayo sa katotohanan. Kaya tayo naging liwanag ng ating pong Panginoon. Tayo nagliliwanag sa mundong ito upang ang ebanghelyo ay makita ng mga tao na ito sa ating pong buhay. Ang nakalulungkot, kamusta ngayon? Baka tutulog-tulog tayo sa ating buhay pananampalataya. Baka hindi natin namamalayan, naging relax na tayong masyado. Masyado na tayong naging kampante na tayo ay ligtas na. Na nakakalimutan natin na yung magulang mong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kailangan niya ng kaligtasan. Na yung kaibigan mo, na ang saya-saya mo pag nakita kayo, di ba? Bebeso-beso pa. Diba? Bebeso-beso pa. Pero kamusta na? I-share mo na ba yung gospel sa kanya? Yung mga kaibigan natin na sinasabi nating malapit sa atin, yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay na sinasabi nating malapit sa atin, kamusta? Na-share na ba natin yung gospel sa kanila? Kasi walang kabuluhan kahit na anong gawin natin sa mundong ito. Kahit gawan mo sila ng kabutihan, maganda yon, gawin natin yon. Maging mabuting patutuo tayo, pero hindi lang doon natatapos. Isama natin sa ating pong desire at panalangin na tayo ay gamitin ng Panginoon para itong mga tao na ito makakilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Gising po tayo mga kapatid. Yun ang purpose kung bakit dito sa church, ang naging desire at nakita natin na inilagay ng Panginoon sa puso ng ating pong pastor. Pwede naman na na lang tayo relax na lang tayo. Bakit? May building na tayo. Meron na tayong, komportable na tayo sa ating pong services Pero bakit magdi-desire pa tayo na makuha natin itong kabilang lote? Gusto niyo ba makuha ang kabilang lote? Ba? Nanonood ng teshin. Pero pinagpipray natin, hindi naman natin kukuhanin sa kanila, pinagpipray natin. Kung ibibigay man ng Panginoon yan, kung dito man, gilid man, likod man, o kung saan man dito, bakit gagawin pa natin yun? Pastor, meron na tayong building, para saan pa yung mga yan? Alam niyo kung bakit? Because ang mandato ng Panginoon is huwag tayong tumigil. Hanggat may biyaya ang Panginoon, kaya ngayon yung talata doon sa bandang huli yung sa ating binasa, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Lahat yan gagawin natin hanggat may biyayang binibigay ang Panginoon sa atin, we must move forward. Hanggat may biyayang binibigay ang Panginoon sa atin, let us share the Word of God. Hanggat may biyayang binibigay ang Panginoon sa atin, let us serve ang ating pong Panginoon. Maglingkod tayo, magbahagi tayong ebanghelyo ng salita ng Panginoon. Lahat yan, bunga dapat ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. At kung tayo tinitignan natin ang sarili natin, that we are blessed, na tayo biniyayaan ng Panginoon, walang dahilan para hindi tayo magpagamit sa Kanya. Pag-amit tayo mga kapatid.
Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon. Huwag tayong tutulog-tulog sa kanyang gawain. Pangatlo po, hindi lang po be alert, be awake, be alarmed. Maalarma ho tayo. Ano po ang nais po nating makita po dito po sa idea po na ito? Do not drift away, do not deviate. Pag sinabing deviate, lumayo paunti-unti doon sa original track. Do not deviate. Be alarmed. Kasi alam niyo po, nangyayari yan sa panahon natin. Nangyayari yan sa panahon natin. Yung kaninang isinare ng ating pong tagapagsalita, mararamdaman niyo yung heart niya kung paanong nadudurog ang puso ng isang lingkod ng Panginoon na makita yung dating sigla ng gawain, yung dating panahon na kung saan ang gawain ng Diyos ay talagang sumasagana sa lugar nila. Pero ngayon, unti-unti nakikita na nagde-deviate. Slowly, yung mga Kristiyano is drifting away sa kung ano yung dating ginagawa po nila. Alam niyo po, magandang binabantayan natin ang lakad natin. Because there will be time po sa buhay po natin na dahil nga hindi natin binabantayan, dahil po hindi natin binabantayan ang ating pong lakad, hindi natin napapansin. Nasa church pa rin tayo pero yung buhay natin ang layo na sa Panginoon. Bantayan natin ang ating pong mga sarili. Kamusta po tayo? Kamusta po tayo? Kung pag-uusapan natin ang church natin, kaya nga ang isa sa ministeryo at trabaho ng isang lingkod po ng Panginoon, hindi lang po is to guide yung church, but also to guard the church. To guard the church. Bakit po? Dahil ang kaaway aatake. At umaatake ang kaaway sa magitan ng mga bagay na hindi natin minsan napapansin pag-atake na pala sa atin. Pag-atake na pala. Na unti-unting pumapasok ang mundo, hindi lang sa buhay hindi lang sa church, sa gawain ng Panginoon, kundi sa buhay ng individual. Subtle. Pagbantay tayo. Kasi ang kaaway, tuso. Bantay tayo. Be alarmed na ang kaaway natin, walang ibang nais at plano, kundi alisin tayo sa gawain ng Panginoon. Kanina sinasabi natin na dati okay eh. Nasa track tayo. Ang ganda ng paglilingkod natin. Ang saya natin sa paglilingkod. Kamusta tayo ngayon? Huwag tayong maging masaya na nagkukwento na lang na dati naglilingkod ako. Dati ang saya-saya kong kasama sa mga gawain. Dati nung kabataan ko ako'y naging leader, naglingkod ako sa Panginoon. Praise the Lord sa ginawa ng Panginoon sa buhay. Pero kamusta ngayon? Huwag nating hayaan na manatili lang tayo sa alaala ng nakaraan at pag tinignan natin yung buhay natin ngayon, kamusta yung klase ng paglilingkod natin? Nandun ba yung saya? Nandun pa ba yung joy? Nandun pa ba yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Pwedeng sabihin natin na, Pastor, ang daming nangyari sa buhay ko. Ang daming pagsubok na dumating sa buhay ko. Ang daming sakit na dumaan sa buhay ko. Kung yun ang dahilan natin para tayo ay tumigil sa gawain ng Panginoon, kung nagpa-apekto ang mga unang mananampalataya dati sa ganung klase na nasaktan, na nahirapan, yung mga unang mga mananampalataya dati, buhay ang pinag-uusapan eh. Buhay ang pinag-uusapan. Ewan ko sa atin kung naging threat na ang pagpapatuloy natin sa gawain sa buhay natin. Praise the Lord kung mayroon ganun. Pero karamihan hindi eh. Wala pa tayo sa punto na ang pagdalo ng church will cost you your life. Wala pa eh. Pero noong mga unang panahon, sa early church, buhay nila ang nakasalalay. Sa paglilingkod, pagtatapat sa Panginoon, maiintindihan sana natin kung yun ang dahilan natin ngayon. Bilang tao, kung buhay mo na ang dahilan kung bakit hindi ka na naglilingkod sa Panginoon. Pero kung ang dahilan lang natin kung bakit hindi naglilingkod sa Panginoon, ay nasaktan ako eh, ay nahirapan ako eh, ay may mga bagay na dumating sa buhay ko na naging dahilan para malayo ako sa Panginoon eh. Hindi valid reason. Nakalulungkot na yun ang kalalagayan natin ngayon.
Huwag nating hayaan kasi kaaway ang nagwagi sa ating pong buhay. Ito tayo ngayon, nandito ang salita ng Panginoon encouraging us. Be alarmed. Huwag nating hayaang mag-deviate tayo sa ating pong mga ginagawa para sa ating pong Panginoon. Hindi gawa ng tao ang magbabaklas sa atin sa gawain ng Panginoon. Huwag nawa. Hindi anumang pagsubok ang dapat mag-aalis sa atin sa gawain ng Panginoon. Huwag nawa. Magpatuloy tayo sa Panginoon hanggang dulo, hanggat hindi bumabalik ang ating pong Panginoon, hanggat hindi natin naaabot yung pangako ng Panginoon at hindi man tayo dumagraduate pa. Magpatuloy po tayo sa ating pong Panginoon, maglingkod tayo at wag nating hayaan na yung ating pong buhay slowly, spiritual life natin slowly drifting away sa kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Pastor, sinasabi mo lang kasi hindi ikaw ay nasa sitwasyon ko eh. Hindi po sinasabi natin kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Magpatuloy tayo, maglingkod tayo. Surely, I come quickly. Sigurado. At sure kasi yung nasa isip ko. Surely, the Lord will come. At kung sigurado ang pagbabalik ng Panginoon, maging handa tayo. Be alarmed, be awake, and be alert sa ating pong buhay pananampalataya. Pang-apat po, be aware. Be aware. Do not be deceived. Kaya alam niyo po ang ginagawa natin sa church, kung bakit, Pastor, bakit puro aral tayo ng aral ng salita ng Diyos? Pagkatapos ng worship service, magsa-Sunday school pa tayo. Tapos sa prayer meeting, bago mag-start yung pangangaral ng salita ng Panginoon, i-incorporate natin yung discipleship natin, yung mga yung pag-aaral ng salita ng Panginoon sa discipleship natin. Bakit ganun? Tapos may Bible study pa. May prayer time pa. May mga fellowship pa. Dami naman, Pastor. Alam niyo kung bakit? Kailangan kasi natin yun eh. Kasi kung wala nun, matadaya po tayo mga kapatid, maniwala tayo sa hindi. Huwag nating pangatawanan. At tagal-tagal ko na bilang mananampalataya. Matagal na ako. Bata pa, I'm 30 years na bilang mananampalataya. Kung walang salita ng Diyos, madadaya pa rin tayo kahit gano'n na tayo katagal sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo lalayo sa aral ng salita ng Panginoon, madadaya tayo sa kung ano ang pwedeng gawin ng kaaway. Huwag natin sabihin, matatag na ako bilang mananampalataya. Hindi ko na kailangan yung mga bagay na yan. Alam ko na yung mga bagay na yan. Kung yung church nga ng Panginoon, pag binasa ninyo yung sa Revelation, lalo sa unang dalawang talata ng kapitulo ng aklat na ito, ang daming mga churches na kung tutuusin, mga nagsimula dati. Pero tanong, nasan yung mga churches na ito? Mga gawain na kung saan ginagamit ng Diyos. Pero kamusta? Nasaan na ngayon? At alam niyo po ba, ang daming mga churches na nagsasarado, binibenta ang kanilang property, especially sa ibang bansa, sa Amerika. Churches na binibenta ang kanilang property dahil wala na yung mga miyembro eh. Huwag nating sabihin na ang tagal na natin sa ating church. Huwag na natin sabihin na tumanda na ako sa baking buhay pananampalataya, hindi ko kailangan ng salita ng Diyos. Kailangan po nating lahat yan. Kahit pastor na tayo, kahit tayo ay mangangaral na, or kahit tayo bago pa lang, we all need the Word of God para hindi tayo madaya ng kaaway. Be aware sa pwedeng gawin ng kaaway. Alam niyo po ba, ang pinakamahirap kung bakit ang kaaway is yan ang kanyang trabaho? Kasi ang diablo, ano yan eh? Deceiver. Mandaraya. Trabaho niya na po yun. Huwag na natin tanungin kung bakit ang kaaway ay dinadaya tayo. Kasi trabaho niya talaga yun, mandaya. Pero kung ang diablo dinadaya tayo, normal yun. Diablo yun eh. Alam mo yung mahirap? Yung dinadaya natin yung sarili natin. Magbantay tayo. Kasi nakakalungkot na dayain natin ang sarili natin into thinking na okay tayo. Dayain natin ang sarili natin into thinking na tama yung ginagawa natin. Kaya nga importante binabantayan natin yung ating claim versus our action.
pag sinabi nating claim, pag tinanong mo, mahal mo ba ang Panginoon? Aba, oo naman. Mahal ko ang Diyos. Mahal mo ba ang gawain ng Panginoon? Oo naman. Mahal ko ang gawain ng Panginoon. Dapat ba na magtapat tayo sa gawain ng Panginoon? Maglingkod tayo sa Panginoon? Oo naman, dapat natin gawin. Ang tanong, yung claim natin at binangga natin sa ating action. Mag-ano kaya? Anong tawag natin doon? Magiging inline kaya doon sa ating claim? Pag tinanong mo, mahal mo ba ang Panginoon? Pero pag in-invite mo sa gawain, tsaka na lang. Pag may oras ako, pag sinabi, mahal mo ba ang Panginoon? Tsaka na lang kasi medyo busy ako eh. Subukan yung gawin sa mga asawa nyo yan, kundi kayo tayo, yung mga lalaki. Di ba? Yung bang, mahal mo ba asawa mo? Oo naman. Di ba? Kaya nga yung mga ano niya, gusto nila yung lagi is yung affirmation, yung sinasabi natin eh. Huwag mo sabihin lang na, mahal nga, pinakasal nga kita eh. Tapos sa tanong mo sa akin, mahal kita. Yung asawa ko, lagi naririnig sa akin yan eh. Diba? Pinakasalan nga kita eh. Pero, ang tanong, yung claim, is it backed by action? Kasi walang kwenta ang claim kung tutuusin. Mas maganda pa na hindi ka mag-claim pero ginagawa mo. Kaysa mag-claim ka na yung claim mo na sinasabing mahal mo ang Panginoon, na importante at top priority mo ang Panginoon, pero pag pinag-usapan gawain niya, laging may dahilan tayo kaya hindi tayo nakakasama sa gawain ng Panginoon. Magbantay tayo. Huwag nating dayain ang sarili natin kasi kaya ginagamit ng kaawayan kung bakit hindi natin maayos-ayos ang ating buhay pananampalataya. Because we are thinking na we are okay sa ating buhay pananampalataya. Akala natin, okay tayo, naglilingkod tayo ng tama. Pero hindi natin binabantayan ang ating claim sa kung ano ang ginagawa po natin. Again, kung ang diablo ay dinaya tayo, shame on him. Pero kung dinadaya natin ang sarili natin, shame on us. Hindi magdudulot ng magandang direksyon yan sa atin. Ang dapat po, maging totoo tayo sa Panginoon. Alam niyo ba sa church dapat nakikipagtotohanan tayo? Kung merong lugar na dapat ay ginagawa natin na nakikipagtotohanan tayo sa church. Diba? Sa church. Lalo sa harap ng altar na ito. Yung tunay na kondisyon ng ating mga buhay pananampalataya. Huwag natin itago ang sarili natin sa mga ministries. Kasi kahit tayo ay nagmi-ministeryo, kahit tayo naglilingkod, alam ng Diyos yung tunay na kalalagayan ng puso natin. Hindi natin pwedeng itago. Kung pwedeng naglilingkod tayo, pero gapos pala tayo ng isang kasalanan sa buhay natin. Huwag nating dayain ang sarili natin. Hindi tayo makapaglilingkod ng tama. Pwedeng magawa natin, but it will not please God. It will not please God. Huwag tayo magtago sa likod ng ministries. Kaya paalala ito, hindi lang sa ating tong lahat eh. Kahit mga pastor na. Isip natin, mga pastor, okay, sa lahat ng pagkakataon. No. Ang kaaway po, umaatake sa aming pong buhay. Umaatake sa aming pong buhay pananampalataya. May panghihina. And that is why kailangan talaga natin ng presensya ng Panginoon. We need the Word of God na magpapaalala sa atin. Pagbantay tayo. Kasi yung akala nating okay, baka sa totoo lang, hindi na okay talaga. Be aware sa deception ng kaaway sa ating pong buhay. Kaya napakaganda po ng dapat na dulot ng mensahe at aral ng muling pagbabalik ng Panginoon. Naalala ko yung verse na kung saan sinabi na mayroong deception. Matthew chapter 24 verse 4 and 5. Matthew 24, 4 and 5. Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Pag sinabing no man, kasama tayo doon. Huwag natin dayaan yung sarili natin. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. May madadaya tayo. Madadaya tayo into thinking na ang sinusunod lang natin is sinusunod ko lang naman, pastor, yung kung ano makapagpapasaya sa akin.
Deception ng kaaway yun. Kasi, the heart is deceitful above all. Yung akala natin makapagpapasaya sa atin, hindi yan ang tunay na makapagpapasaya sa atin. Kung hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, yung akala nating masaya tayo ngayon, darating tayo sa punto na magigising na lang tayo isang araw, bakit ako nandito sa sitwasyong ito? Kasi pinili nating sundin yung puso natin. Yung pusong mapandaya, yung puso na madaya. Sino nang nadaya ng puso natin? Di ba? Lagi tayong nadadaya ng puso natin eh. Ginagamit yung nakikita natin. Ginagamit yung desires natin. It will only lead you to regret. Sino na sa inyo ang nadaya ng inyong mata sa buffet? Sa Eat All You Can. Sayang to, 3,000 binayad ko dito. Yan, susulitin ko na. Kuha ka ng kuha ngayon. Diba? Isip, yung napagbayad ka lang ng 3,000 para sa buffet, baka nadaya ka na nun. Diba? Nadaya ka na nun. Isipin mo, 3,000 para dun sa buffet. Na pag sinuma mo yung kinain mo, baka wala pang 1,000 yun. Pero anong nangyari? Nadaya tayo kasi ang daming nakikita eh. Ang ganda ng presentation. Pag nakita mo nga naman talaga, yung presentation, nung pagkain, talagang matatakam ka. Sino nagugutom sa inyo ngayon? Nagutom kasi ako eh. Naramdaman ko yung, diba? Naalala ko yung pakiramdam mo kapag kumakain ako sa, lalo kapag sa mga buffet, dami mong kinuha, kasi iniisip mo, makakain mo. Pag nandun ka na, lalo yung mga asawang babae, hahanapin, pag hindi na nila makain, nakala nila yung asawa nila trash disposal eh. Yung bang wala na maglalagyan dito, ikaw na kumain ito. Di ba? Yung lalaki naman, pipilitin kayo. Regret na lang ang naramdaman mo. Hindi mo naisip na tumaas na ang kolesterol mo doon sa mga pinagkakain mo. May bill ka na babayaran na kung tutuusin ay kung dalawa kayo, 6,000. Eh kapag pinamalengke mo yan, ang dami nang maaabot yan. Ilang araw yan sa bahay. Pero, di ba? No, don't get me wrong. Kung ililibre niyo ako sa buffet, God bless you. Pero pag tinignan natin at naging tayo, yung 1 hour, kadalasan 1 hour, 2 hours, na akala mo masaya ka dahil nakakain ko kung anong gusto ko. Pagdating ng nandun na lang yung, hindi mo maalis yung nandun minsan regret. Ba't ba ako napasubo dito? Diba? Yung saya na palitan ng regret. Alam niyo po, nagiging biruan lang natin, pero alam niyo bang ganun ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin ngayon? Kung bakit ang daming nahuhulog sa patibong ng kaaway? Yung sa sandaling panahon, yung 2 hours na masaya ka sa buffet, parang yun yung ilang panahon na ang saya-saya mo sa isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kung merong bagay sa buhay mo na hindi kalooban ng Panginoon, magbantay tayo. Kasi it will lead you to regret. Hanggang ngayon, hanggat hindi pa nagbubunga yan, bakit hindi tayo makipagtutuhanan sa Panginoon? Lord, ayusin mo ko. Baka merong bagay sa buhay natin na dapat nating ayusin. May mga bagay sa buhay na dapat bigyan natin ng pansin. Kasi baka nadadaya na tayo ng kaaway. Akala natin masaya tayo dito sa buhay na ito. Akala natin masaya tayo sa ginagawa natin ito. Pero darating tayo sa punto, magkakaroon tayo ng regret sa buhay natin. Ang nakakalungkot, ang dami nang nasayang, ang dami nang nasira sa buhay natin. Huwag nating hayaang ganun. Be aware sa gawa ng kaaway. Panghuli po, at dito po tayo matatapos. Hindi lang po, be alert. At ano po ang ating pong nais? Don't be distracted. Be awake. Do not drowse. Huwag tayong tutulog-tulog sa gawain. Be alarmed. Do not deviate. Do not drift away. Be aware. Do not be deceived. Panghuli po, be anticipating. Be anticipating. Alam niyo po ang nagagawa ng anticipation sa buhay ng tao. Sino na sa inyo ang nag-anticipate ng isang bagay na nung dumating, talagang nandun na ang saya mo? Oh, pastor, yung sweldo. Ina-anticipate. Diba?
Pag meron kang anticipation, nagiging special yung darating. Diba? May nagiging special yung darating. Pag ina-anticipate mo. Kaya nga, alam niyo yung, yung ginagawa natin na tinuro din naman ni Pastor yung mga, yung delayed gratification, di ba? Ginagawa mo, dinidelay mo. And yet, nandun yung anticipation mo. Kasi pagdating ng panahon na nandun na, ang saya. Di ba? Ang saya. At alam niyo po, ganun ang plea ng mensahe po natin adun sa talatang ating pong binasa. Nakita natin yung response dapat natin. Amen. Siya nawa. Nung sinabi ng Panginoon, babalik ako, ang dapat na response natin, Lord, come. Dumating ka, Panginoon. We are waiting. We are excited sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ewan ko sa atin kung tayo excited, pero sa ganang sinasabi ng salita ng Panginoon, at dapat ito ang dapat puso natin, excited dapat tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Para hindi na natin abutan yung 150 na diesel ulit. Umabot ng 150 yung diesel, no? Yung 200. Darating ba? Darating. Magiging yung mga lalo po yung magiging series ng pag-aaral po natin sa mga lalo po sa mga nakakaalam at napag-aralan na po doon, lalo mas magiging mas magiging interesting yung mga susunod. Kaya huwag tayong mawawala sa mga gawain natin. Yung mga susunod natin pag-aaral regarding po doon sa end times ay makikita natin talaga lahat mag-escalate. Diba? At darating tayo sa panahon na kung saan ang desire natin, Lord, bago dumating yung panahon na yun, bumalik ka na. Bumalik ka na. Huwag na sana namin danasin yung mga kahirapan na ito na nakasulat at nakahula sa iyong salita. And that is why we believe in the pre-tribulation return of our Lord Jesus Christ. We are praying na hindi na natin maranasan yung mga bagay na ito. Yun po ay backed by anticipation. Pero when we anticipate, dapat hindi tayo idle. We are not dormant. Do not be dormant. Tapos sinabing dormant, parang, parang sa, sa buto yan diba? Nandun lang, hindi activated. Kasi yung buto, hindi naman ako agriculture, pero ayon sa aming mape ba yun dati? Yung buto na yan, hindi naman tutubo yun Maraming mga buto na even mahabang panahon, dahil dormant sila, hindi tutubo. Kailangan mo pang i-activate, natutulog. Yan, yung mga yan. Ang nakakalungkot, baka ang maging trigger pa ng ating pong pagiging active sa gawain ng Panginoon is yung rapture. Pastor, anong ibig sabihin nun? Naiwan kami? Baka ngayon. Kaya dapat bantay tayo. Hindi ibig sabihin nasa church tayo at member tayo ng church. Sigurado na tayo. Baka sa isang iglap mata, wala na pala akong kausap. Ako pala yung naiwan. Pero mind you mga kapatid, hindi ibig sabihin member tayo ng church ay kasama na tayo. Malibang meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas at sinampalatayanan natin siya sa ating puso, na tanging siya lang ang makapagdadala sa atin sa langit sa magitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, maiiwan tayo sa rapture. Doon, tingin ko, ma-activate tayo. Diba? Kung maiwan man tayo, Brother Jed, diba? Na tayo nun, magtapat na tayo kay Lord. Diba? Sa mga panahon na yun, pag nauna na ang mga kapatid natin sa langit. Pero maraming trigger, wag sana yung rapture ang maging trigger, pero hihintayin mo bang may trigger ng karamdaman bago tayo maglingkod sa Panginoon? Hihintayin mo bang may masirang buhay na anak mo bago ka magtapat sa Panginoon? Hihintayin mo bang masira ang relasyon nyong mag-asawa bago ka magtapat sa Panginoon? Hihintayin mo pa ba na malagay ka sa isang kalalagayan na nandun ang sakit, nandun yung hirap, para ma-realize mong ang layo ko na pala sa Panginoon? Hihintayin mo ba yung kalalagayan na nandun ka na sa kalalagayan ng regret bago ka magtapat sa Panginoon?
Huwag na nating hintayin yun. Ngayon pa lang nandito ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Ma-activate tayo. Don't be dormant. And be anticipating sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Be fruitful, mga kapatid. Sa mga panahon ito, dapat maging mabunga tayo. Hindi lang bunga sa Espiritu. Maganda po yun. Gawin po natin. Makita natin. Dapat, ang tagal-tagal natin Kristiyano, yung bunga ng Espiritu na tayo ay nagiging temperate. Baka ngayon, hindi pa natin nakikita. Diba? Pag-pray natin. Kung dumating ako sa church na mainit ang ulo ko, dumating ang maraming panahon, at least, di ba? Hindi na, umiinit pa rin ang ulo, pero ngayon, controlled mo na. Naalala ko lang naman yung testimony ni Brother Jed, Preacher Jed. Di ba? Isa po sa magiging katuwang po natin yan sa pagtuturo sa ating pong Sunday School. Pero sinasabi niya, at laging sinasabi, dati talaga mainitin ang kanyang ulo. Ang daming mga patutuon na ganun. Pero sa pagkilos at paggawa at biyaya ng Panginoon, di ba? Hindi na masyadong mainit ang kanyang ulo. Uminit pa rin naman, pero controlled na. Pagbabago yun, bunga ng Espiritu yun. Kung tayo, dumating tayo sa church na mayroong mga bagay sa buhay natin na dapat baguhin, dapat nakikita natin ang sarili natin, unti-unti nagbabago. Kung dati hindi ka marunong magpatawad, dati hindi tayo marunong magpatawad, pag mayroong nakagawa ng mali sa atin, para bang isasama na natin sa hukay yung sama ng loob natin eh. Diba? Isasama na natin sa hukay. Tsaka na, Lord, tsaka ako napapatawarin to pag uwi namin sa langit. Nasaan ang bunga ng banal na Espiritu sa atin? Nakikita ba natin? Nakikita ba natin? Maganda, tumatagal tayo sa gawain ng Panginoon, tumatagal tayo sa church, nakikita natin, aba, nagbubunga ako sa gawain ng Panginoon. Kita ko ang fruit of the Spirit. Nagiging gentle ako, nagiging temperate ako, nagiging loving ako. At syempre, yung bunga ng mga tao at investment natin sa buhay ng mga tao. Naalala ko yung illustration ng pastor nung camp namin dati. High school, elementary, grade 6. Sabi niya, kung pagdating sa langit, kung papipilahin ang lahat ng mga taong nadala mo sa gawain ng Diyos, paglingon mo, may makikita ka kaya? Pagtingin mo, wala. Ang tanong, ilang taon na tayo mananampalataya? Ilang taon na tayo mananampalataya? Kung hanggang ngayon, wala pa tayong nakikita ng mga tao na nadala natin sa gawain ng Panginoon, magandang paalalahanan tayo, hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Diyos sa atin, maging liwanag tayo sa mundong ito. Madala natin yung mga taong ito sa Panginoon. At darating ang panahon, yung mga paglingon natin, mayroong mga buhay na nagbabago dahil sa paglilingkod natin, sa pangangaral natin, sa paghayo natin, sa pagtuturo natin. Magandang mapaalalahanan tayo. Kaya ang mensahe ng muling pagbabalik ng Panginoon is actually a revival message. It is a revival message. Hindi lang to dapat ay hindi lang dapat ang nagiging bunga nito sa atin is tayo ay ready. Hindi lang readiness, hindi lang tayo ay ma-remind ng salita ng Panginoon, but ang kalooban ng Diyos sa atin, ma-revive tayo. Kung dumating tayo sa punto na tayo ay nakita natin, unti-unti nagwa-water down ang paglilingkod ko. Nagwa-water down ang pananampalataya ko, pagtitiwala ko sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Nais kong bumalik sa dati kong ginagawa para sa iyo. Muli, ang sabi ng salita ng Panginoon, surely I come quickly. Ano ang response natin? Sabay-sabay natin basahin, ano ang dapat response natin? Balikan natin yung text natin kanina. Revelation chapter 22, verse 20 and 21. Begin. He which testified these things, surely I come quickly. The grace of the Lord Jesus be with you all. Amen. Dapat yun po ang response natin. Amen. Tayo po ay manalangin. Tayo po tayong lahat. Bigyan natin ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay makapangusap po sa atin. I believe, nandun po ang mensahe ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tunay na magdedetermine na lang
sa pagkilos ng Diyos is yung klase ng puso na nahagisan ng kanyang salita. Pikit po tayong lahat. Panginoon, sa oras nito, nahayag ang inyong kalooban, nahayag ang inyong salita. Panginoon, hindi namin hawak ang mga bagay na darating sa araw ng bukas. Pero Lord, ang meron kaming control is ngayon. Kung meron kaming mga nagawa, dati naging dahilan kung bakit malayo kami sa inyong pong kalooban, nanlamig kami sa inyong gawain. Sa magitan ng inyong salita, sa katotohanan ng inyong salita, Panginoon, muli Panginoon, i-revive mo ang puso namin. Revive mo, Lord, ang excitement namin, yung anticipation namin sa muli mong pagbabalik at sa muli mong pakikipagtagpo sa amin, Lord, bilang inyong mga anak. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang aming Panginoon. Lord, dumating, Lord, ang panahon na kung saan kami bilang church at bilang individual na kami, Lord, ay muli makabalik at manatili, Lord, sa kalooban niyo sa buhay ng bawat isa. Sa maikling oras lang naman po ng ating pong invitation, narinig natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ano man ang pangungusap ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, bakit hindi mo yan gawin dito sa altar? Wag nating hayaan na tayo ay madaya ng kaaway into thinking that we are okay. That we are satisfied na sa kung ano ang buhay natin bilang mananampalataya. Just come to the Lord, makipagtutuhanan tayo sa Kanya. At kung meron mang panahon sa buhay natin na tayo ay nalayo sa Kanyang kalooban, bakit hindi ito gawin ng pagkakataon para tayong bumalik sa Kanya? At kung tayo naman ang mananampalataya na nandoon ang ipinangaral ng salita ng Panginoon, Lord, ito ang panahon na kung saan dapat lalo akong magsipag, lalo akong magtapat sa iyo, upang ang mga tao, Panginoon, na nais kong ilapit sa iyo, maging dahilan ng buhay ko para sila ay makakilala sa iyo bilang tagapagligtas. Ba't di natin yan gawin dito sa altar? Kung meron man pangungusap ang Panginoon sa atin ngayon, ang ating pong altar ay bukas. Just come forward, makipag-usap tayo sa Panginoon patungkol po sa kung ano man ang pangungusap natin sa Kanya. Come on, huwag po tayong mahiya. Lapit tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Panginoon kung ano man ang pangungusap na to. Kung ang Diyos ay nangungusap sa atin, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Huwag nating hayaan na ang kaaway ay makapasok doon sa isip natin na magsisingit siya ng mga bagay para hindi natin tanggapin ang pangangaral na ito ng salita ng Diyos. Makipagtutuhanan tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, Lord, kinikilala namin ang muli mong pagbabalik. Anytime, Lord. Nawa, masumpungan mo kami sa kalalagayang nagtatapat. Masumpungan mo kami sa kalalagayan na kumikilala at gumagawa ng kalooban po ninyo sa aming pong buhay. Bilang church, ang aming pong iglesia, sa pangunaaman ng aming pong pastor, ay masumpungan po ninyo sa inyong pagbabalik na isang iglesia na nagbibigay ng kapurihan sa iyo. Kaya Panginoon, dalangin namin ang aming pong mga sarili, aming pong paglilingkod, aming pong spiritual na buhay. Kumilos kayo sa buhay ng bawat isa. Muli, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen.